Mahilig ka ba mag-training mag-isa? Yung tipong gusto mo lang mapag-isa sa bundok para ma-focus mo yung pace mo, yung utak mo, gusto mong subukan kung hanggang saan ang kaya ng katawan mo. Sanay ako sa pagod, pero ibabahagi ko sa inyo ang kwento ko sa Montalban. Dati, nung hindi pa develop yung lugar ng Kasili, iba yung feeling dun. Maganda, mapuno, mapuno at matalahib. Pero may bigat. Na-realize ko na sa bundok, kahit sabihin mo mag-isa ka lang, hindi ka talaga nag-iisa. Andyan sila. Tanghaling tapat nun, mainit. Paakyat ako sa Kasili, papunta sa isang mahabang daanan. Nagtitraining ako, akyat baba. Dahil tanghali nun, ine-expect ko na walang masyadong tao sa daanan. Habang umahon ako sa isang matarik na part ng bundok, may nakita akong isang lalaki sa harapan ko. Matangkad na maitim, gulo-gulo ang buhok at nakaitim na shirt. Nung nakita niya ako, tumabi siya agad. Binigyan niya ako ng daanan. Ako naman, tumango sa kanya at nagpasalamat. Tapos, tinuloy ko yung takbo ko. Siyempre, dire-diretso lang. Focus sa pace. Pero, after ng mga ilang kilometro, nagulat ako. Yung lalaking nilagpasan ko kanina, nasa harapan ko na ulit. Napatanong ako, teka, paano nangyari yun? Imposible. Sobrang tarik ng daanan. At sigurado ako, mabilis ang ahon ko. Wala naman ako narinig na tumatakbo sa likod ko para unahan ako. Pero heto siya. Nasa unahan ko na naman, tumatakbo. Ang nakakakilabot, wala siyang tunog. Yung paa niya, parang hindi dumadapo sa lupa. Binlisan ko. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong makita yung mukha niya. Pero, nung malapit na ako, sa tapat ng isang malaking puno ng akasya, bigla siyang lumiko. Akala ko dadaan siya sa likod ng puno, pero nakitang dalawang mata ko. Pumasok siya sa loob ng puno, parang hinigop siya ng kahoy, tapos biglang naglaho. Tumigil ako. Hinihingal ako pero dahil hindi sa pagod, kundi sa takot. Tinitignan ko yung puno. Walang butas, solid na kahoy. Hindi ko na inalam. Tumakbo ko palayo. Pagbaba ko, may nadaanan akong maliit na bahay. May matandang nakahiga sa kanyang papag. Tinanong ko agad, Tay! Magandang hapon po. Magtatanong lang po ako, may napansin po ba kayong lalaking dumaan dito? Ganitong suot. Tumingin sa akin ng matanda. Seryoso. Umiiling siya. Sabi niya, Iho, kanina pa ako dito. Ikaw pa lang ang taong dumadaan dito. Tinanong ko yung sarili ko, kung ako lang ang tao, sino yung nagbigay sa akin ng daan kanina? Sino yung lalaki na kasabay ko sa matarik na lugar ng bundok? Akala ko tapos na yung ganong experience. Pero dahil may paparating akong trail race event, kailangan mag-training ulit. Pangalawang linggo, alas 4 na madaling araw. Madilim pa, malamig. Ang dala ko lang, headlamp, running vest at lakas ng loob. Papunta naman ako noon sa Mount Parawagan. Gusto ko lang habaan ang distansya ko. Bago ako umakyat, nagdasal muna ako. Alam niyo naman sa bundok, kailangan ng respeto. Okay pa nung una, malamig yung hangin. Pero nung nasa bandang 3 kilometro na ako, napunta ako sa lugar na sobrang tarik.
Walang kapuno-puno. Puro matataas na talahib yung damo. Lagpas tawang taas. Habang naglalakad ako, may naririnig ako. Tunog ng damo na nahawi. Mabigat yung tunog. Sabi ko sa sarili ko, baka baboy damo lang to. Napaisip ako, delikado yun. Nanunuwag yun. Ginamit ko yung headlamp ko. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog. Kitang-kita ko yung mga talahib gumagalaw, papalapit sa akin. Parang may humahawi. Hinanda ko na lang yung sarili ko. Huminga ako ng malalim. Tinutok ko yung ilaw ko. Tapos biglang tumahimik. Nawala yung tunog. Parang bula. Alam nyo, kung hayop yun, maririnig mo pa rin dapat yung pagtakbo niya palayo. 'Di ba? Pero hindi. Tumigil lang ito, ibig sabihin, andun pa siya. Nakatayo sa dilim, nagtatago sa likod ng talahib, nakatingin sa akin. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ko paakyat, dire-diretso, papuntang peak. Hindi na ako lumingon dahil pakiramdam ko, hindi yun baboy damo, kundi may kung anong nag-aabang lang sa akin ng tiyempo. Pangatlong linggo, kailangan ko ituloy ang training. Kahit pagod na ang katawan, kahit praning na ang isipan, akyat baba ulit para tumibay ang tuhod. Madaling araw ulit ako nagsimula. Ang nasa isipan ko lang, tapusin to agad para ready na sa trail race event next week. Pero inabutan ako ng ulan sa taas. Naging maputik. Bumagal ako pababa galing sa peak. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla ako napatingin sa gilid sa may puno ng saging. Siguro dahil sa instinct at makulit lang ang paningin ko. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo. At dun ko siya nakita. Dahil maulan, medyo malabo, pero may naaaninag ako na parang nagtatago sa sagingan. Color brown, mabilis kumalaw at parang may mahabang buntot na kulay itim. Nung naramdaman kong parang sinusundan niya ako, nag-sign of the cross ako habang tumatakbo pababa. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako please. Ilayo mo ako sa mga engkanto at kung anong bagay na ikakapahamak ko. Pero alam niyo yung feeling na kahit anong dasal mo, hindi nawawala yung kaba. Yung balahibo ko sa batok hanggang ulo, tumayo lahat. At onti-onti, pati mga buhok ko sa braso, tumayo na din. Sabi ng matatanda, kapag ganun daw, nasa likod mo lang sila, sobrang lapit. Pinilisan ko kahit madulas, nadudulas ako sa putik, pero bangon agad. Wala akong pakialam kung masugatan ako, basta makababa lang ako agad. Hanggang sa nakita ko yung mga bahay sa baba. Doon lang kumalma yung pakiramdam ko. Nawala yung bigat ko sa likod. Pero, nung gabing yun, pagkatapos ng training at naranasan ko sa bundok, hindi ako makatulog. Naaalala ko kasi yung nangyari. Yung pakiramdam na hinahabol ka. At napaisip ako, tumigil ba talaga siya sa pagsunod nung nakarating ako sa baba? O baka naman, hinatid niya lang ako hanggang bahay para alam niya kung saan ako babalikan. Kaya sa mga kapwa ko runner or sa mga mahilig umakyat ng bundok, ingat kayo. Lagi niyong irespeto ang bundok at dinadaanan niyo. Dahil sa taas ng bundok, hindi lang tayo ang tumatakbo at hindi lahat ng sumasabay sa'yo ay tao. Magandang gabi.